Capello, San Pablo City Mayor Arcadio Gapangada Jr., National Housing Authority General Manager Joe Bentay, ating mga masisipag at magigiting na local government officials, at ang pinakamahalaga na nandito ngayon, ang mga benepisyaryo ng ating housing project na ating binuksan ngayong araw. Mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Talaga po, kahit medyo maulap ng kaunti, napakaganda pa rin po ng araw na ito dahil kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Sa inyong bahay, may ligtas kayong masisilungan at tahanang mapupuno ng masayang alaala. Kasama ang DOTR, NHA, lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, matagumpay nating naipatayo ang St. Bart's Southville Heights Housing Project. Sabi ko nga sa kanila, St. Bart's, napaka-sosyal pala nung pangalan. Kasi pala barangay San Bartolome ito. Hindi, kunyari, parang para yung St. Bart's, sikat na lugar yan eh. Kaya pagagandahin natin itong lugar na ito, kagaya ng St. Bart's na kinikilala sa buong mundo. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Ang proyektong ito ay may mahigit 1,000 housing unit, 1,000 siyam na po at siyam. Tama ba? Oo, 1,099. Ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng release ng tren. At ngayon, masaya natin pinagdiriwang na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwian na. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang sinasantabi, at walang pinababayaan. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Pabahay na may dignidad. Kaya dito sa St. Bart's ay hindi lang basta pabahay. Hangad natin bumuo ng komunidad na may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maulad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. Magkakaroon ito ng elementary school building para sa inyong mga anak. Magtatayo rin ng multi-purpose covered court para sa pagtitipon, gaya ng sports events, iba pang mga aktibidad. Magkakaroon din tayo ng health center, daycare center, tricycle terminal, at pamilihan. Kukumplituhin po natin. Dahil po, ang aming iniisip, dati, ang pagka-sinabi housing project, iniisip lang magtayo ng bahay. Nakita naman namin sa tagal ng panahon na hindi sapat na basta't bahay lang ang itatayo natin. Saan papasok sa eskwela yung mga bata? Saan mamimili saan ang palengke para mamili ng gamit na kinakailangan? Yun, kailangan yun. Pati pinag-uusapan, pati simbahan, saan magsisimba? Tapos, yung may part, meron magkukusan. Pag may birthday party, pagka may barangay event, meron silang pagtitipunan. Kaya po, pagka sinabi natin housing project, hindi lang po ibig sabihin ay may bahay. Ibig sabihin, isang buong komunidad ang ating binubuo. Kukumplituhin ng gobyerno ang lahat ng mga pasilidad na magbibigay ginhawa at magpapatatag sa inyong bagong komunidad. At para masiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalaan sa sektor ng pabahay, dinagdaan ko ang Republic Act No. 12216 o National Housing Authority Act nitong nakaraang Mayo. Sa ilalim po nito, magpapatuloy ang paghahatid ng NHA ng pabahay sa susunod pang 25 taon. Dahil dito,
mas maraming tahanan ang maitatayo, mas marami pang pamilya ang matutulungan, at mas maraming buhay ang magbabago. Ang pangarap at trabaho natin ay hindi natatapos sa isang proyekto. Kaya naman, inaasahan ko ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtulungan sa proyektong ito na bantayan at panatilihin ang kahusayan ng ating nagawa at maayos dito sa St. Bart's at sa iba pang mga housing project na sinisimulan natin. At sa ating mga minamahal na beneficiary, ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay. Yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. May tahanan na po kayong matatawag ninyong sarili ninyo, pag-aari ninyo. Kaya ang pakiusap na lang sa inyo, alagaan naman ninyo ang mga tahanan ito at mahalin ninyo ang inyong komunidad. Magtulungan at pairalin ang malasakit sa bawat isa. Panatilihing malinis, ligtas at maayos ang St. Bart's. Patunayan ninyo na kayo ay ang mga bagong Pilipino. Pilipinong disiplinado, mahusay at may pagmamahal sa bayan. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home. Maraming salamat po sa inyo. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang mga programang nakatuon sa pagkakapantay-pantay, progreso at malasakit. Isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may akses sa serbisyong panlipunan. Ngayong araw, ating masasaksihan ang isa na namang makasaysayang hakbang para sa ating mga kababayan dito mismo sa San Pablo City, Laguna. Ang inauguration at awarding ng St. Bart's Southville Heights Housing Project, isang pamayanang tinataguyod ng National Housing Authority para sa mga pamilyang apektado ng Philippine National Railways South Long Haul Project ng Department of Transportation. Ang St. Bart's Southville Heights ay may kabuang 1,099 housing units na itinayo upang i-relocate ang mga informal settlers families na naapektuhan ng segments 2 to 7 ng PNR South Long Haul Project dito sa syudad ng San Pablo. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 769 million pesos na pinondohan po mula sa DOTR Trust Fund na nagsimula noong November 23 at natapos nitong June 2025. Matanong ko lang do, ma'am, itong naitayo natin dito sa San Pablo City, Laguna ay hindi lamang basta bahay. Ano po ba yung meron dito sa ating pabahay? Tama, Fin. Ang bawat row house ay may 40.5 square meter lot area at 27.35 square meter floor area. Pero higit pa riyan, isang buo at kumpletong komunidad ang nakapaloob dito. May road network, drainage, level 3 water supply at Meralco electricity. Kasama rin ang mga pasilidad gaya ng livelihood training center, health center, daycare, school building, talipapa, tricycle terminal at multipurpose covered court. Tama nga, no? Hindi lamang susi ng bahay ang ating masasaksihan ngayon, pero isang bahay na punong-puno ng kinabukasan. At ngayon po, nakikita natin at nasasaksihan ng pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Kasama po sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at yung ilang mga officials ng Department of Transportation. Kasama na rin po ang General Manager Giovanni Miranda ng PNR. Of course, nandito rin po ang ating mga lokal na opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna na kasama po ang ating Pangulo sa pag-inspect ng ilang mga bare units dito sa housing natin. Mamaya naman po ay masasaksihan natin ang awarding ng mga Certificate of Award para sa mga benepisyaryo ng St. Bart's Southville Heights. May kabuuang 1,079 na pamilya ang makikinabang mula sa proyektong ito. Kasama pa rin ng mahal na Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at PNR General Manager Giovanni Miranda.
Kasama rin ang mga lokal na opisyal ng probinsya at siyudad ng Laguna. Sina Provincial Governor Sol Aragones Sampelo, Laguna 3rd District Representative Loreto Amante at San Pablo City Mayor Naji Gapangada Ayan, ito po ay simbolo. at iba pang ahensya. Ito ay upang matiyak na lahat ng kwalipikado ay mapagkakalooban ng sariling tahanan. Ma'am, no, itong nakikita natin ngayon ay isang magandang modelo ng pabahay dito sa San Pablo, Laguna. Ma'am, ano po ba yung mga community facilities and housing features ng proyektong ito? Kasama ang mga serbisyong panlipunan at pasilidad. May health center, school building na may 15 silid-aralan at livelihood training center para suportahan ang kabuhayan ng mga residente. Kanina po, nakipanayam namin ng ilan sa mga interviewees natin. No? Nakapanayam natin yung ilang mga benepisyaryo ng pabahay na ito ng National Housing Authority. Nakapanayam po natin si Miss Rodwina Balyar at sinabi niya nga, ito ay Bilang sa mga silent provisions ng batas, ang pagtaas ng capitalization ng NHA mula 5 bilyon hanggang 10 bilyon na babayaran ng buo sa loob ng 10 taon at ang reorganization ng Board of Directors nito na bubuuin na may mas mabilis, mas malawak na serbisyo mula sa NHA. Ma'am, matanong ko lang, no? Ano pa yung mga inaasahan natin or yung mga ginagawa ng NHA? Heights Housing Project. At kitang-kita po sa kanilang mga muka ang kagalakan na makita ang ating mahal na Pangulo at ilang mga opisyales ng pamahalaan. Ito po ay simbolo ng bagong Pilipinas na kung saan walang isang Pilipino ang may iwan at ang bawat isa ay may access.